Korean ba yung first partner mo, Marky? Naging open lang ako sa aking sexuality nung punta ako sa Korea. 16 pa lang ako nun. Kaya naging open ako sa sarili ko and then nag-explore ako kasi nung pumunta ako dun, wala naman akong kilala. Wala akong kilala, walang nakakilala sa akin. Sinong magja-judge? Parang yun yung nag-release sa akin sa aking cocoon. Nagkakilala kami syempre sa dating app. Kasi alangan namang mag-approach ako ng ng kung sino-sinong tao. Di naman katulad sa straight na pwede ka mag-approach na, uy, bet kita, baka ma-jombag ka doon. Basta ako sa kanya, na-follow ako sa kanya kasi medyo kahawig niya si Kim Bong. Hindi siya matangkad. Yun lang. Pero okay na yun, wala nang pakialam doon. Kasi gwapo naman eh. Nung unang magka-chat-chat lang kami. Tapos, lagi na siyang tumatawag. Siyempre, kinikilig yung lola pag tumatawag siya. Tapos, nung first meet namin, nagkita kami sa Starbucks. Tapos, na ganun, ayun, hinawakan niya yung kamay ko sa Starbucks. Nagulat ako kasi, syempre, Korea yun, tapos hindi naman sila open sa ganun na mga kineme. Nawakan niya yung kamay ko sa Starbucks. Marunong naman siya mag-English, kahit papano. Pero nagkakaintindihan kami na to the point na yung medyo, yung conversation, hindi yung sobrang shallow. Before kami maghiwalay, hinag niya ako dun sa exit number 2 ng Sinchon Station sa may tapat ng McDonald's. Ilang beses kami nag-meet, siguro mga after 3 or 4 times, tapos naging kami. Hindi ko maalala kung paano naging kami, pero parang niyayaya niya yata ako dun sa bahay niya. Tapos ayun, fast forward, Charles. Nung mga isang buwan na kami, nahuli ko siyang gumagamit na naman ng dating app. While ako dinilit ko na. Tapos hindi ko siya nahuli na gumagamit ng dating app nang wala ako. Mismong katabi ko siya sa may kama. Tapos nakatalikod siyang ganun. Sinilip ko kung anong ginagawa niya. Nakikipag-chat sa may dating app.